house of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa, next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you want. Good morning, mga babes. Good morning. Good morning. So, mag-ready tayo. Alas 9 na, mga babes. Aray, hindi ako makatayo. Ayan, kasi, aray, yung anak ng friend kong isa sasama. So, kailangan nating mag-ready ng maaga. Makaalis dito maaga kasi nga, ano si Mr. Doon na siya sa nag-aano sa mga computer doon sa church. Dapat maaga si. Naglagay na pala ako, nilagay ko na pala to kagabi, mga babes. So ito lang di ko muna nilagay kasi nga magsusot pa ako ng damit, so para hindi siya matanggal. So yan. Ang ganda niya, para siyang totoo, mga babes. So cute cute. Dito din sa kabila. Yan. So mag-ready muna kami. So gisingin yung mga bata para makapaghilamos na. Mga babes, gisingin natin yung mga bata. Picturean natin. Good morning, Ironay. It's 9 o'clock. Ayun. Huh? 아직아니야. Kuaya ka, chiti mo na. Sigang. 어. Ayaw tumayo, oh. Good morning daw. Wala, ayaw tumayo, mga babes. Medyo nagising ko na sila. Sana tumayo na sila. Ako ay mag-ready muna ng namin. Almusal. Mag-init akong tubig para sa aking Milo. Kasi nga dapat bago mag-tin, alis na kami. Yun palang filter namin itong mga bebs. Ipapagawa na siya sa next month. So, nagbayad na si Mr. Kaya next month gagawin na yan para hindi na kami bumibili ng mineral. Nakapagod din, ha. Tapos ang dami-daming basura. Sa isang linggo, ang daming ganyan. Kaya, naisipan ni Mr. na ipagawa na lang to ulit. Sabi ko baka ipagawa tapos next month na naman wala na naman. Sabi niya hindi. So, ayan. At least di na siya mahirapan bili ng tubig. Magastos kaya yan. A few moments later. Mga bebs, nandito na kami sa kotse. So, papunta na kami doon sa susunduin namin. So, una, yung anak ng kaibigan ko. Tapos, sila Merlin. Yan, si Merlin, hindi pa siya nag-reply. Pero, kagabi, sabi niyo mag-charge sila. Kasi nga, nagdala ako ng yung ginawa kong banana bread. So, ayan, papunta na kami dito sa susunduin namin. Tapos, ayun ang mga bata nasa sulok. Doon yung upuan nila pagka nagsisimba yung mga kasamahan ko. Ayan. So, magkita-kita na lang tayo ulit mamaya pag nasa church na tayo, mga babes. Hindi na masyadong malamig. So, kaya ganyan na yung mga suot namin ulit.
1 hour later. Ngayon nandito kami sa store, binili kami. Ulam namin ngayong gabi, magsasamgipsal kami. So yung mga bata nasa kotse na iwan. Tapos dito kami, nagpabila kay Mr. ng burger. Tsaka to. Tapos bumili kami ng 2 itlog kasi mahilig na ako mag-bake. Kaya nagpabili ako ng 2 itlog. Ay, 2 tray na itlog. Tapos sila Merlin pala, tsaka yung anak nung friend ko, hinatid na namin kanina. So kataas namin dito, uwi na kami ng bahay. Medyo, anong oras na ba? Siguro mag-aalas 4 na mga bebs. Ayan. Mag-aalas 4 na. Ano lang tayo, patago-tago tayo ng vlog kasi maraming tao. Sobrang init ngayon dito sa loob ng store. Ang ganda ng kuko ko, no? Para siyang totoo. Next week yung gagamitin ko yung black. Yun, see you later mga bebs. 2,000 years later. Ang kunasо? 그러면 너네도 어떻게 될 것 같아? 너 둘이만 남아. 네. 그럼 어떻게 되겠대? 헤어져야 돼? 서로 사랑해야 돼. 하나가 돼야 돼. 하나 된다는 것은 정말 서로 존경하고 서로 사랑하는 마음이 그게 똑같아야 돼. 그걸 아빠가 하나가 된다는 이야기하는 거야. 내 생각이 똑같은 게 아니고. 그럼 나중에 너네들 커서 자라서 가정을 갖고 있어도 너네는 정말 서로가 우애 있게 그렇게 살아야 되는 거야. 아빠 말 지금 잘 들어. 아빠가 이 땅에 있으면 얼만큼 있겠어? 오래 A few moments later. 오래 걸려. 그치? 이거는 그냥 더 디테일하게 만들지 않을까?
kahapon Sunday mga beb. So konti lang yung vlog natin, 'di ba? Ang nangyari kasi kahapon kaya hindi ko na natuloy yung vlog natin ay meron lang konting ano yun, yung agreement, ayun. So tungkol ito sa mga bata. So kahit konting story lang, tas end na ako ng vlog. So para matagdagan lang yung vlog natin kahapon at ma-explain ko kung anong nangyari doon sa ano na yun. So kahapon kasi siguro mga morning katapos ng aming morning worship, tapos syempre lunch, tapos siguro nung bago nagpapahinga kami para doon sa mag-wait ng afternoon worship. So ang nangyari kasi mga bebs, yung mga bata nakikita ko doon kasi kami sa likod, 'di ba, doon sa room. So nakita ko sila, yung mga bata doon sa harapan. So parang ano sila para silang nag-aaway. So ayun. So nag-aaway nga pala sila. So ayun, nag-aaway ang dalawang magkapatid. So siguro dahil sa cellphone, ayan. So nag-aaway sila. So ante ka lang si Yera. So ayun na nga, nakikita ko na yun nga, nag-aaway sila. So nung magi-start na yung practice para mag-practice muna yung mga worship team, 'di ba? So kasama si Yechan doon mag-drum, 'di ba? So ayun, yung mga team nasa harapan na. So si Yechan, syempre siya yung drummer. So hindi pa siya tumatayo doon sa kung saan siya nakaupo. So hindi pa siya tumatayo. So tinitignan na siya nung isa niyang kuya. So ba't hindi pa siya tumatayo para mag-ready? So ang ginawa ko, hawak naman ni Yechan yung phone niya. Ang ginawa ko, tinawagan ko siya kahit na nandun lang ako. Kasi nga may salamin yun, so hindi niya ako maririnig kung tatawagan ko yung pangalan niya. So tinawagan ko siya. Tapos yun, sinagot ko. Sabi ko, sinagot niya. So bakit sabi ko, hindi ka pa tumatayo? Sabi ko kasi, magpa-practice na kayo. Tapos, oo, ganun lang siya. So, ayun, napansin na pala yun na. Ay, hindi napansin ni Mr. yan kasi si Mr. every Sunday, di ba, meron kaming evangelize. So, hindi ako sumama nun kasi nandyan din si Merlin. So, hindi ako sumama. Kaya, ayun, nakita ko yung style ni Yechan. So, ayun, hindi ko na pinansin. Kala ko okay na yun mga bebs. So, akala ko okay na yun. Tapos, tapos na yung practice. So, nandyan na si Mr. Tapos, tapos nung pumunta na si Mr. dun doon nga sa loob, so napansin niya rin yung mga anak niya. So si Yeram yata, parang hinagis niya yung cellphone ng kuya niya. So 2 times daw nakita niya. So ayun, nakita ni Mr. Ang ginawa ni Mr. nung nag-start na yung worship, afternoon worship, pumunta na si Yechan dun sa drum. Tapos magda-drum na siya. Tapos si Yeram, wala siya. So, ang nangyari, tinawag siya ni Caleb. So, nagpunta daw yata sila sa labas. Yun, kinausap niya yung anak niya, si Yeram. So, ayun, kaya pala yung anak nung kaibigan ko, yung babae, kaya pala siya nagpunta dun sa room namin, dun siya umupo. Kasi nga daw wala si Yeram. So, ayun na nga. So, ayun, pagkatapos nilang mag-usap mag-ama, so pagpasok sa akin, si Yeram pumunta doon sa room namin, tapos yun, umiiyak siya. Magayong kanyang mata, tapos ang sakit ng loob niya. So, napagalitan siya sa kanyang tatay. Siyempre nga, mali naman talaga yung ginawa niya, diba? So, hindi maganda yun yung magbabagsak ka ng mga gamit. Tapos, especially, andun ka sa church, tapos nakikita ka ng mga ka-church namin doon. So, nakita siya doon. So, ayun. So, anong isipin nila, 'di ba? So, ayun mga bebs, ang nangyari kahapon. So, ayun mga bebs, katapos ng afternoon worship, ayun na nga. So, hinatid muna namin yun nga, nung nandun na kami sa kotse, kaming lahat, syempre, pati sila Merlin. So, pinapagalitan ni Mr. yung dalawa. May mga ibang tao, di ba? Hindi naman ibang tao. So, andyan sila Merlin, tapos yung kaibigan ni Yeram. So, ayun. Tapos, nung nahatid na namin lahat, ayun, biglang bumuhos yung galit talaga ni Mr. Sabi ko, nakita ko na naman yung galit niya.
So, ayun, nag-ano siya, yung para siyang, sabi niya, gusto niyo ba akong ma-high blood sa mga ginagawa niyo? Sabi ng tatay. So, habang nagda-drive siya. So, ako tahimik na lang ako. Hayaan ko silang mag-usap kasi silang mag-aama. So, lalaki sila. Hayaan ko si Mr. ang mag-ano sa kanila. Kasi mga lalaki yung mga bata. So, tahimik lang ako. Hinahayaan ko silang mapagalitan sila ng tatay niya kasi hindi talaga maganda yun. Yung mga ginawa nila. So, ayun, sobrang high blood ni Mr. Sobrang taas talaga ng boses niya habang nasa kotse kami. So, ayun. Yun yung nangyari kahapon kaya hindi kami naka-shopping, hindi kami nakapasyal. So, day off sana namin yun for family. So, ang nangyari ganun nga. So, hindi natuloy. And, so, pagdating naman dito mga bebs, ayun na nga nag-usap silang tatlo. Yan nga, nag-usap silang tatlo mga bebs sa room. Silang tatlo, hinayaan ko lang sila. Ako naman busy ako mag-ready ng aming dinner mga bebs. Kasi mas maganda yung may tatay talaga sila na nag-aano sa kanila. 'Di ba? Mas maganda yon. Yung ibang tatay kasi hinahayaan lang nila yung mga anak nila. Pero yung asawa ko hindi pwede sa kanya yon. Talagang pagagalitan niya talaga. So ayun, siguro mga 1 oras silang nasa room. Tapos pumasok ako doon, 'di ba nakita niyo yun? Kahapon binidyo ko sila. So medyo okay na sila, tumatawa na sila mga bebs. So nagkaayos na silang tatlo. Tapos nung patulog na kami kagabi, sabi niya, tinanong ako ni Mr., ano ba yung mali ko, sabi niya. Sabi ko, meron ka pa ring mali, sabi ko, kasi wag mong pagagalitan yung mga anak mo pag may mga ibang tao kasi syempre mapapahiya sila. Sabi ko, especially yung friend din ni Yetram na medyo kahedad niya, sabi ko. So, pinapagalitan mo. Syempre si Yetram mapapahiya siya, 'di ba? So, wag ganun, sabi ko. Kung gusto mo silang pagalitan, magtiis ka muna, maghintay ka hanggang sa makauwi tayo, yung tayo lang, sabi ko. Doon mo sila pagalitan kapag wala nang ibang tao. So, ayun ang sinabi ko sa kanya. Sige, sabi niya. Gagawin ko yon, sabi niya. So, yun, tapos na yung galit nila, yung away nila. Hindi naman talaga maiwasan yung away ng magkakapatid, 'di ba? So, kahit kami nung mga bata kami, nag-aaway kami. Tapos, kahit naman ngayon, kahit matatanda na kayo, kahit matatanda na tayo, nag-aaway pa rin ng magkakapatid, 'di ba? So, hindi yun maiwasan, pero mas maganda talaga yung kung mag-away kayo, magkabati din kayo agad. Hindi yung ipaabutin nyo ng 1 year. Yung mga matatandaan, sinasabi ko. Paabutin yung 1 year hanggang sa mawala. Yun, hindi maganda yung ganon. So, ayan, dapat meron talagang magulang na nag-aayos, 'di ba, sa magkakapatid. Ganon. So, swerte kami sa nanay ko kasi kaming magkakapatid. Nag-aaway man kami noon, mga bata kami. At saka kahit ngayon, tampo-tampo lang. Tapos, nagkakaayos din kami agad. Kasi mahal namin yung isa't isa. Kaming magkakapatid, mga bebs. So, sobrang nagpapasalamat kami kasi maayos yung pagpapalaki ng mga magulang ko sa amin. So, hindi niya kami pinabayaan. So, wala siyang pagkukulang sa amin. Kaya, sobrang maganda yung pagpapalaki sa amin ng mga magulang ko. So, ayan, kaya nga mahal na mahal namin yung mudra ko. Ayan, so, yun mga bebs, yung aking kwento sa inyo tungkol kahapon. So, ganyan talaga. So, ayun mga bebs, maraming salamat mga bebs sa makatuloy dito. So, maraming salamat mga bebs. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin kahapon. Ayan, so medyo dikit-dikit na yung hair natin. So maraming salamat. Kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. And follow niyo na rin po ako sa aking Facebook, sa aking Instagram, and sa aking TikTok. Bye! See you po sa aking next vlog. God bless and be nice!